mapala po ninyo. Yung sa power ho, no? Again, yung hydro resources, marami yung nagagaling sa inyo. Pero yung bago ho ngayon, geothermal, na talaga ma-exploit ho dyan sa Cordillera. Natural po, ine-exploit ang resources nyo, dapat po balik yung yaman na nakukuha po ng bansa ay maibalik sa inyo. Kung hindi man sa dapat to sa mga serbisyo, dapat to doon sa infrastruktura, dapat po doon sa pag-aangat ng kakayahan ng bawat isang mamamayan dyan. Natural no, pagkulang ng classroom, ako kadalasan naiisip ko kayo po sa Cordillera, na kung saan natural sa isang bata, kilometrong uphill na terrain ang tinatahak para makarating sa mga eskwela. Yan po gusto natin punuin. Yan po gusto natin tingnan ng ibang mga teknolohiya na rin po. Baka pwedeng distance learning na ginagamit yung internet. Dulo po niyan, no? Hindi na tayo papayag na marami doon sa mga probinsya most depressed, separati po nasa isang region. Dapat to may pagbabago, dapat to umaasenso, dapat may daan na patungo doon. Doon po sa inyo naman pong regional na autonomy, tatandaan po natin, susunod lang tayo sa kagustuhan ng taong bayan, sa dalawang plebisitong dumaan, hindi po naipasa to. Kung yan po hangarin nyo, di-entertain natin yung dialogo sa lahat ng sektor na kung saan magkaroon kayo ng dagdag na bahagi sa pamamahala sa mga masasabi naman nating mga ilan na unique concerns po na Cordillera. Maraming salamat po. Gusto lang po naming idagdag sa marami pong batikos kayo natatanggap, pero dito po kami full po ang suporta pa rin namin sa inyo. 10 po ng aming mga volunteers dito sa Cordillera. Maraming salamat po. Ngayon naman po, siguradong handang-handa na ang mga kasama natin sa San Francisco, California para magtanong sa ating Pangulo. Ang kasama po natin doon ay si Engineer Emmanuel Siason. Siya po ay dating nagtatrabaho sa Cavite at Laguna. Ngayon po sa Silicon Valley at ang trabaho po niya doon ay ang pag-develop ng solar power technology o ang pagkuha po ng enerhiya mula sa init ng araw. Kaya good evening po, Engineer. Good evening, Mr. President. Maraming skilled workers, entrepreneurs at professionals kagaya ko po sa Amerika. Ano po ang mga plano ninyo at mayroon po bang mga programa ng gobyerno para po kami ay makatulong sa ikaunlad ng ating bansa? Tayo yata ay nagkakilala, dumaan ako sa factory nyo sa San Jose. No? Saka nakaka-impress po yun. Filipino company, may new technology. Sila ang nag-uumpisa ng manufacturing process, nagde-design ng processes. Filipino company na nagte-testing doon sa certification ng mga panel to. Pero ano nga ho ba? Meron tayong program, no? Babasahin ko na ho para sigurado tayong tama at kompleto. Ang tawag po dito sa programang to ay Lingkod sa Kapwa Pilipino. Tawag po, yung acronym is Linkapil Program. Nag-umpisa po ito wala sa Commission on Filipino Overseas 1989 pa. At pinipilit na ma-engage yung ating mga kababayan nasa abroad, mailipat yung kanilang dunong, kanilang skills dito po sa Pilipinas. Ito po, itinatransfer yung assistance again from our overseas Filipinos and donors overseas to support projects specifically in livelihood development, education, health, welfare, small-scale infrastructure, and technology, and most especially, technology and skills transfer. Okay. Meron na rin po yung, alabatin nyo, yung grupong Philippine Development Foundation na tulad doon nyo palagay ko magiging visiting professor para mapataas natin yung engineering and science sa kadre na tinatawag. Dahil nga ho sa kasalukuyan, sa kada 100 batang pumapasok sa grade 1, dalawa lang po natatapos ng engineering o science field. Problema po niyan, hindi natin mapa-asenso yung mga industriya tulad ng semiconductor na kung saan hanggang ngayon hindi pa tayo nag-iimbento, gumagawa lang po tayo. Dahil nga kakaunti yung mga mamamayan natin na may taglay na skills, no, nakakailanganin po itong mga industriya nito. Yung masakit pa po nito, marami doon sa 2%. Sa abroad pa nakakahanap ng pagkakataon na ilipat yung tinatawag natin academic knowledge nila into practical applications. At yung pwede kayo makatulong talaga doon. Siguro naman, baka next year or so, nandito na kayo, visiting professor sa UP at iba pa mga universidad natin. Salamat po, Mr. President. Balik naman tayo dito sa Pilipinas. Dito po sa bandang Visayas. Kamustahin po natin atong mga igsuon gikan sa Cebu. Maayong buntag, Cebu. Presidente. I'm Samuel Choson, Presidente ng Cebu Chamber of Commerce Industry.
Ang mga negosyante sa Sugbo, pinagi sa Cebu Chamber Commerce Industry, Baka mabuti po, ibubalik na lang po tayo sa Cebu mamaya. Bibigyan po natin sila ng pagkakataon na ayusin ang kanilang mga equipment doon. Baka pwedeng bumalik po muna tayo sa ating mga kasama sa entablado. Ang magtatanong po, siguro ako na lang po ang magsasabi kung sino pa. Pakikilala ko po mula po sa hanay ng Business Process Outsourcing Industry, ang ating call center agent na si Bernadette Sese. Magandang umaga po, Mr. President. Fresh graduate po ako this April, and my first work after college was is in a call center industry. Ang tanong ko po, napansin naman po natin na nag-boom talaga yung industry during the past administration. Pero bawat business po, merong tinatawag na simula, booming time, and then may decline. What if the decline happens within your stay in the government? At alam naman natin na mangyayari talaga siya at one point in time. May mga plano na po ba kayo para sa aming humigit kumulang 900,000 Pilipino na nagtatrabaho dito at sa mga libo-libong pamilya na umaasa sa amin na nagtatrabaho nga dito? Lalo na ngayon may nagbabanta. Well, sabi niyo nga kanina na meron kayong nakuha 200,000 jobs for us. Pero paano kung matuloy yung banta ng US government to pull out its accounts since there's what we call a global recession? Do you have any plans for that? Salamat, Bernadette. Yung number one, bakit naman tayo papayag na parang makaladkad na lang tayo ng mga tinatawag na fortunes, no? Ang ibig sabihin po nun, yung call centers natin, for instance, at saka yung BPOs, lumilipat na rin mula doon sa tinatawag ng voice na mas alam mo kaysa sa akin, papunta na po doon sa higher value items. So yung tinatawag ng back office operations, yung accountancy, medical transcription, etc. No? At tatalunin tayo ng ibang bansa siguro na mas mababa ang pasahod doon sa kung puro voice, yung lower end of the industry. So parami nga ng parami. At yung mga pagbiyahe natin sa Amerika, pagbiyahe ni Secretary Purisima naman sa England, at pagpunta rin niya sa susunod na mga araw sa China, marami pa ho talaga ang nakikita tayo. Tayo kasi sa Pilipinas at India ang naglalaban sa BPO industry. Pero may built-in advantage raw tayo na yung English natin is less accepted. Therefore, more amenable, no, for this particular industry. Bottom line, tinatrabaho natin na maging mas competitive pa tayo. Ibig sabihin yan, isa sa balakid nitong industriyang to ay yung gasto sa kuryente. Alam mo naman na dito sa Asia, tila sumasabay tayo sa Japan sa presyo ng ating kuryente. Yun po yung isa sa pinakamalaking gasto sila. Negosyo po yan, kailangan maging profitable. At pinipilit nga natin na meron tayong reliable power supply at maipababa natin yung presyo ng kuryente na talagang pangunahing gastusin nila para makita lang di hamak mas maganda nga dito sa Pilipinas. Ulitin ko lang, no? Tama ka, mula sa wala itong industriyang to, ngayon ang figures namin at least 250 milyon na katao. Ang nakikita lang natin dito, prospects na mas gaganda pa, yung pinuntahan ko dito sa Maynila, Convergys ang ngalan ng kumpanya, 17,000 ang dati empleyado, nagbukas ng panibago, naging 22,000. Unang araw ng kanilang pag-opisina, naghanap ng dagdag na espasyo dahil bitin na yung nakuha nilang floor space doon sa 5,000. At ang sabi po nila sa atin, buong 2009, 5 po ang nagtanong para naging inquire na maging partner nito Convergys. Etong pagkaupo natin sa unang 2 buwan pa lang, tumabla na tayo, naka-50 na raw kagad. Sila rin, ang prospect sila, paganda na paganda dito. Pero hindi sasama kung ayusin natin yung mga nirereklamo nila, yung mga pahirapan ng pagkuha ng mga permits, at saka kung ano pang requisitos ng gobyerno, yung kamahalan ng kuryente na nabanggit ko na, at pati na rin yung pagtitrain ng ating mga populasyon. No? Na sila ho tumutulong na sa iba't ibang mga pamantasan, di ba? Para ho madagdagan yung skills, at pag nadagdagan yung skills, dagdag rin dapat yung income at yung compensation natin mga babayan. Yan po ang ginagawa ng gobyerno niyo ngayon. Salamat po. Presidential Lingkod Bayan Awardee and Metrobank Foundation's Most Outstanding Teacher noong 2008. Yan ang ilan lamang sa mga award na nakuha po ng teacher na idol po natin ngayong umaga. Ma'am, ano po yung tanong natin kay Pangulo? Good morning, Mr. President. Good morning, everyone.
especially to my beloved Deputy Secretary, Brother Armin Luis Tro. Beloved, because my question to President Aquino, sir, is about the K-12 program. Sir, how can you convince the growing opposition of parents, teachers, and students regarding the recently launched K-12 program of the Department of Education, since what is applicable to other countries may not be useful or good to our poverty-stricken people? Well, yung sa poverty-stricken nga po, yung may holistic approach rung pinipilit natin. Yung conditional cash transfers is predicated on keeping your child in school. Alam naman ho nyo, kayo po, teacher ma'am, alam nyo kung ilan na nagda-drop out. 100 estudyante papasok, 14 lang ang gagraduate. At yung sa 14 yun, yung sa 12 po nga ngayon, ay 14 yun, 2 lang ho doon na napupunta nga sa engineering sciences. Okay. Ulitin ko lang ho yung sagot ko kanina. Marami na pong studies talaga nagpapakita. Bawat taon na idinagdag, merong katumbas na dagdag sa earning capacity ng estudyante. Meron din pong demonstrable, measurable na dagdag sa gross domestic product ng isang bansa. At siguro madali naman maintindihan nyo. Katulad nga, nasa call center ka, kung yung nag-apply ka, tinuruan ka ng call center na lahat ng pinaka-basic na approaches, hanggang doon ka lang sa basic. Pero kung dumating ka na may dagdag kang skills, no, na hindi ka natuturuan nung tanggapan na pinasukan mo, di hamak mas mataas dapat ang sweldo mapapala mo. Okay. So, ulitin ko lang po, no, meron na rin ng mga maraming studies na nagpapakita at yun ang bahagi ng DepEd na kung saan yung bata na dinaan mo ng kindergarten, sinanay mo sa isang environment na matututo, di hamak mas malaki talaga yung retention. Again, demonstrable at provable pag tinesting natin yung mga estudyante. Dulo po niya, no? Ako po'y naniniwala, ang mga magulang na nagmamahal sa kanilang anak, ipakita natin ang mapapala sa pagdagdag nito mga taon na to, palagay ko naman hahangarin lang maging tuloy ito para sa mas maganda kinabukasan ng kanilang mga anak. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Ayan, salamat Mr. President. Ngayon po nais naming ihatid sa inyo mga kapitapitagang individual, ayan, nabubulon ng mga Bisaya, na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kababayan na patuloy po natahakin ang tuwid na landas, ang kanilang di matawarang serbisyo publiko na di nabahira ng anumang pagdududa na kasama sila sa pagbabago at progreso ng ating bansa. Panoorin po natin. I started teaching in LaSalle Bacolod in 1970, but my father told me that I have to teach in the public school because there are so many students who need my help. Competent teachers should be in the public service. With these years in public service, ang naging pamantayan ko sa aking pagseserbisyo ay unang-una, integridad. Pangalawa, commitment. At ang pangatlo, excellence in the performance of my job. Ito yung mga values that help me to where I am now. Exemplifying in these values are needed to gain and maintain public trust and satisfaction in government. Lagi ko ring isinasaisip at pinipili ang paggawa ng tama at mabuti para sa bayan. Mr. President, kasama niyo po ako sa pagtahak sa tuwid na landas ng tapat at buong pusong paglilingkod sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Served the government for 31 years, and the reason why I stayed in the government service is I find fulfillment and happiness in what I'm doing. That is being able to be of service to the poorest of the poor.